What's up guys? So ayun nga, nagbabalik tayo sa ating channel. Gagawa na naman tayo ng panibagong poster. Bali magpapakita na naman ako ng isa sa mga poster idea na pwede nyo gamitin kapag once na sumali kayo sa poster. At dahil marami nagre-request sa topic na to, eto gagawa natin. Halos may at maya sunod-sunod na may nagko-comment at nagpi-PM sa akin na gawan ang topic na to. Para sa akin napakadali lang gawa ng poster itong topic na to, pero hindi ko alam kung ba't medyo may mga hirap na hirap, kasi madali lang naman i-research yung mga idea na pwedeng ilagay at mga object na pwedeng ilagay sa poster na to. Pero ito syempre gagawa natin ng mas mabilis na paraan. So yan, magpapakita lang tayo ng ilang objects na pwedeng ilagay at mga simbolismo na pwede natin gamitin dito sa poster na to. Madalas kasi nilang kino-comment dito is yung English month o kaya yung reading month, no? So ayan, gagawa natin ng sarili nating poster. So yan, simulan na natin ang pagkukulay. Bali dito hindi ko na nga pala pinakita yung sketching at saka yung pag-outlining, kasi nga nilive ko to doon sa aking Facebook page. Kung gusto nyo mapanood kung paano ko ginawa, panoorin nyo na lang at pumunta kayo sa aking Facebook page. Pero dito, sisimula ko na agad sa pagkukulay. Bali, ang unang simbolismo na ginamit ko dito is yung kamay na may hawak ng mga bagay na may patungkol dito sa English reading month, no? So ayan, ginamitan ko ng mas matingkad na kulay para mas makita at ma-emphasize yung kamay. So yan, sa gitna, bandang gitna, nakita nyo naman na mayroong batang nagbabasa na kadalasan yan ang makikita nyo kapag once na syempre nga reading month nga, ayan, madalas yung na ginagamit. By the way, kung gusto nyo nga palang matuto ng mga simbolismo pwedeng gamitin sa poster, pumunta kayo sa ating YouTube channel. At kung hindi pa kayo nakasubscribe doon, kung nagustuhan nyo yung mga video, click mo na lang yung subscribe para mas marami ka pang makuhang idea kapag once na nag-upload ako ng mga bagong video sa aking channel. So kung gusto mong matuto rin ng mga technique at tips sa pagbuo ng poster, subscribe mo na yan. Share mo na din para mas marami pang matuto at marami pang maenganyong sumali sa mga event about sa poster making. So ayun lang, babalik tayo sa ating ginagawa. At yun pa nga pala, bibigyan ko pa nga pala kayo ng technique sa pagkukulay is dapat mas mabibigyan ng highlights o mas matingkad yung mga kulay ng mga ginagamit nyo doon sa may mismong centerpiece, no? Para mas makikita kung ano yung bibigyan nyo ng highlight dun sa mismong poster nyo. Bali, yung mga nasa paligid is yung parang sub na lang na detalye, no? Pero kapag once na gagawa nga kayo ng poster, mas i-focus nyo yung mga matitingkad na kulay, or depende sa pagkukulay nyo kung ano yung mas gusto nyong lumitaw dun sa mismong poster nyo. Pero para sa akin, mas binibigyan ko talaga ng highlights o binibigyan ko ng matingkad na kulay is yung mga nasa gitna. Syempre nga, para mas pag once na tinignan mo, yun talaga yung unang magkakakuha ng pansin, lalo na sa mga judge na huhusga ng mga poster na nandun sa mismong poster event. So ayun lang. Bali, yung mga simbolismo na ginamit ko dito is yung kamay na may hawak na kadalasan talagang makikita at gamit na gamit sa poster. Pero syempre binigyan ko lang kakaibang twist, no? Bali parang dakot-dakot niya yung mga object dito sa loob ng poster. Tapos sumunod, ayun nga, bali yung ginamit ko palang kulay dito sa katawan is yun nga, yung yellow ochre tsaka yung kulay yellow, tapos nilagyan ko ng spotlight or yung highlight na kulay puti. Bali sa shading nga pala, kung nahihirapan ka mag-shading, meron din pala tayong video dyan sa ating YouTube channel. Bumisita ka at para matuto ka kung paano mag-apply ng oil pastel. Bali kaka-upload ko lang pala ng video na yan, no? Kasi nga meron din nag-request. So ayun lang. Then gumamit nga pala tayo ng mga simbolismong building dito, no? Tapos sa bawat building may mga nakakalakip na mga simbolo, no? Meron tayong puso, yan syempre sa buhay nga o sa pagmamahal, sumisimbolo. Tapos syempre meron ding cross, ayan, nakikita nyo naman yan. Tapos yun nga, may mga nakapaligid na bata, ayan. Syempre, sabi nga, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ewan ko kung totoo ba yan o hindi, pero sabi nila ngayon, totoo naman siguro. Mas advance lang talaga sila ngayon. Tapos syempre, meron din dong flag sa taas, ayan, makikita nyo, merong papel. Syempre, kadalasan talagang ginagamit yan, yung may mga borders o may mga linya na kulay asul at pula na ginagamit ng mga primary level dun sa school, no? Yung mga kinder, grade 1, grade 2, yan. Diyan kasi nagsisimulang magsulat yung mga bata, Yan yung unang papel na ginagamit nila. Syempre kapag dating ng high school, syempre wala nang mga ganyan. Only blue na lang yung linya na makikita, lalo na sa mga notebooks, no? Tapos syempre pag nag-college, Cattleya notes na lang ang ginagamit natin. Tapos yan, merong lapis, ayan, simbolismo rin sa pag-aaral. Yan yung models kong ginagamit. Tapos syempre worldwide nga yung topic na to, nag-draw din tayo ng globo.
hawak-hawak. Syempre, nakikita nyo naman, no? Pag sinabi ko nga doon sa, sa ibang video ko dito, na kapag meron ka nitong kamay na ganito, o yung kamay na parang nakabuka, yung parang may hawak-hawak na ewan tapos may globo, sure ball na mananalo ka, o sure win na mananalo ka. Lalo na kapag mga judge, medyo oldies. Pag nakita talaga nila yung mga ganyang symbolism, ewan ko lang, laging panalo kahit ano So yan, di ba nakikita nyo naman, nabibigyan na ng buhay yung poster na ginagawa natin dahil nga sa mga kulay na ginamit natin. By the way nga pala, kapag once na gumamit nga pala kayo ng pastel, bigyan nyo ng separation yung mga kulay. Hindi nyo pagdidikit-dikitin yung mga magkakaparehas ng kulay, Lagi nyong i-visual kung ano yung kulay na gagamitin nyo sa inyong poster para syempre hindi sabog-sabog yung kulay kapag once na in-apply nyo na dun sa mga objects sa loob ng poster. So parang ganyan lang. Ito napakasimple lang to, ilang objects lang to, pero nakapapakita nyo yung na meron yung poster na sinasin nyo. So yan, pasensya na at medyo babagal yung video, Ayan, tapos sa baba nga pala naglagay tayo ng parang ribbon. Ayan, depende na sa inyo kung ano yung ilalagay nyo sa ribbon na yan. Pwede nyo sulatan yan, nung alibata, ayan, pwede rin yung alphabet, depende yan kung anong gusto nyo ilagay na word. Bali, akin nilagyan ko lang ng bakante kasi di ko naman nilagyan ng sulat Nakadepende na lang din sa inyo kung paano nyo lalagyan yan. Dumako nga pala tayo sa mga nagre-request nitong team na to, So ito may mga screenshot ako ng mga comment at saka yung mga PM nila, Bali hindi ko na nilahat, bali papakita ko lang kung bakit ko ginawan yung poster na to kasi medyo marami nga sila, So ito, umpisa na natin magbasa ng mga comment. Let's go! Sabi ni Harurut, pwede po ba magpa-poster team pagbasa sa matatag na kinabukasan? Diba? Sabi ni Amber, hi po, poster idea po para sa reading man team po namin, reading hoping for a strong future. Thank you po, diba? Ang dami nila. Eto pa, sabi ni Louie, pwede po ba mag-request for reading man? Contest po kasi, ang concept po kasi namin is pagbasa para sa matatag na kinabukasan. Salamat po. Ito pa, sabi ni IG Official Me, poster making po sa English sana patulungan. Ito po ang tema, English is global language, building coaches, building the world. Sana po matulungan. So, di ba, nakikita nyo, ang dami, di ba? Ito pa isa. Tips naman po para sa paggawa ng English poster, yung pagsabog po. Anong pagsabog? Ang tema ay pagbasa, pag-asa sa matatag na kinabukasan, pagbasa para sa kinabukasan, at idea po sa pagbasa, pag-asa sa matatag na kinabukasan, sabi ni Rai. So, ayun nga, nabasa na natin at nakita kung ano yung mga comment ng ilan-ilan sa mga nagpa-follow sa atin at nagre-request. So, napansin nyo naman na halos pare-parehas lang lahat, Siguro, pag may tendency na magkakaparehas na ng school o kaya sa isang lugar lang, malamang sa malamang kung sasali sila ng contest is malamang sa malamang magkakalaban-laban sila dun, Sila mismo yung magkatapat-tapat kapag naglaban-laban sila, Halos pare-parehas lang kasi yung team o na-request nila dito sa ating channel o dito sa ating page. So, ayan, ito bibigyan ko kayo ng idea. Itong poster na to, pwede nyo kuhanan ng idea o ng tips kung paano bumuo ng poster about sa tema na hinihingi nyo. Panoorin nyo lang to hanggang dulo. Kung nagugustuhan nyo, huwag nyo kalimutan click yung subscribe button natin, So, para syempre lumago yung ating channel at marami pang makapanood ng mga videos natin. Ayun lang, ipa-fast forward ko itong video na to para isang mabilisan lang since malapit na nga itong matapos. At ayan, nakikita nyo yung background na lang yung na-apply natin. By the way, yung background na ginamit natin is dark na, Bali, ito yung isa sa pinakamagandang background na gagawin natin. Ito maganda to kasi medyo dark. So ayan, ito yung technique na medyo critical, kapag once na gumamit kayo ng pastel, yung paglalagay ng black o pag-apply ng black gamit na background sa isang poster, kasi may tendency talaga na mapatungan nyo ng kamay ito. Tapos once na biniblend nyo ng ibang kulay, may tendency na kumalat. So kailangan maingat tayo at syempre magaan yung pag-apply natin ng oil pastel, So ayan, makikita nyo, nagkaroon ng ibang shading ng color blue, Since yung gamit nga natin ng oil pastel is 16 colors lang yata to. Tapos yan, gumawa tayo ng ibang kulay, Naggawa tayo ng blue na, ewan ko anong shade ng blue to, Basta parang dark blue siya na parang aquamarine na ewan, basta ganito. Pero sa ibang oil pastel, yung maramihan na oil pastels, meron tong ganitong kulay. Pero syempre dito nga sa pastel na ginagamit ko, konti lang yung kulay na meron tayo, kaya gumagawa tayo ng ibang blending or ibang shading ng color blue. Yan, nakikita nyo,
dark to light yung ginagamit na technique ko, no. Ulitin ko lang, no, kung gusto nyo palang matuto kung paano mag-apply ng oil pastel, pumunta ka lang kayo sa ating channel, panoorin nyo yung video, mag-scroll down lang kayo. So marami kayong matututunan dyan. At ayun na nga, tapos na ang ating poster na ginagawa. Ipakita natin yan.